Ang hangin sa baryo ng San Roque ay malamig at tahimik nang dumating ang Sabado ng hapon. Sa kanto ng eskinita, nakatambay sina Miguel, Andrea, Carlo, Liza, at June. Matagal na nilang pinagpaplanuhan ang isang camping trip para sa long weekend, at sa wakas ay natuloy din. Sigurado ba kayo dito? Baka naman mabitin lang tayo kung sa tabing ilog lang tayo mag-camping, sabi ni Carlo, sabay kagat ng candy. Kung sa gubat kaya? Yung may lumang bahay na sinasabi ng mga matatanda, suhestyon ni Andrea, nakangiti pero halatang may kilig ng takot. Napatingin ang lahat. Ang lumang bahay sa dulo ng gubat ay matagal ng laman ng kwento at chismis. May mga nagsasabing dati itong tirahan ng isang pamilyang misteryoso, at isang gabi raw ay natagpuan silang lahat na patay, walang paliwanag kung paano. Simula noon, walang naglakas loob na tumira o lumapit sa bahay. Hoy, delikado yon. Hindi nyo ba narinig kay Mang Selo? Wala raw nakabalik ng buo ang isip ng mga pumunta roon, dagdag ni John, halatang hindi komportable. Ngunit si Miguel, na natural na mapangahas, ay agad na tumayo at mumiti. Ano ba kayo? Mga alamat lang yon. Kung gusto niyo ng adventure, doon tayo. Kung matatakot kayo, edi doon na lang kayo sa ilog. Nagkatinginan ang grupo. Si Andrea, kahit nag-aalangan, ay hindi rin makapigil sa sarili. Sige na nga. Pero dapat kumpleto tayo. Kinagabihan, nagsimula silang maglakad papasok ng gubat. Ang mga flashlight nila ang tanging ilaw sa madilim na daan. Ang mga dahon at sanga ay kumakaluskos, na tila ba may kasabay silang iba. Ang hangin ay malamig at ang mga kuliglig ay parang may sariling himig ng babala. Habang mas lumalalim ang kanilang nilalakaran, ramdam nila ang bigat ng kapaligiran. Parang may mga matang nakamasid sa bawat hakbang nila. Guys, tignan nyo, sigaw ni Liza sabay turo sa malayo. Sa pagitan ng mga puno, unti-unting sumulpot ang silweta ng isang bahay, matayog pero sira-sira, nababalutan ng mga gumagapang na baging. Ang bubong ay halos butas, at ang mga bintanay basag at madilim. Ayun na. Ang bahay sa dulo ng gubat, bulong ni Carlo, na biglang nanlamig. Habang papalapit sila, lalong bumibigat ang hangin. Ang paligid ng bahay ay parang wala ng buhay, walang kuliglig, walang ibon, ni isang ihip ng hangin. Parang huminto ang mundo sa lugar na yon. Ano ba to? Parang hindi na ako makahinga, reklamo ni John habang hinahaplos ang kanyang dibdib. Relax, imagination mo lang yan, sagot ni Miguel, pilit na nagpapakatapang kahit ramdam din niya ang kakaibang enerhiya ng lugar. Lumapit sila sa harapan ng bahay. Ang pintuan ay nakasara, ngunit may malalaking siwang kaya't tanaw ang loob. Madilim at alikabok ang kalooban, puno ng sirang muebles at nakasabit pang mga lumang kurtina. May kakaibang amoy na parang pinaghalong lumang kahoy at bulok na karne. Parang, ayoko na, mahinang sabi ni Andrea. Ngunit bago pa sila makapagsalita pa, biglang bumukas ang pinto ng dahan-dahan. Walang humawak, walang hangin, pero ito'y gumalaw na para bang inaanyayahan silang pumasok. Napaatras si Liza, nanginginig ang kamay. Huwag na, please. Baka totoo nga yung mga kwento. Guys, sabi ni Miguel, nandito na tayo. Sayang naman ang lakad kung aatras tayo. Silipin lang natin. Isa-isang lumapit ang mga kaibigan, at kahit labag sa kalooban ng ilan, nakapasok sila sa loob ng bahay. Ang sahig ay nagingit-ngit sa bawat hakbang nila. Ang dingding ay puno ng lumang larawan ng isang pamilyang nakangiti, isang ama, ina, at dalawang anak. Ngunit kahit punit at kupas na ang mga larawan, parang nakamasid pa rin ang kanilang mga mata sa grupo. Ewan ko sa inyo, pero may something talaga dito, bulong ni Carlo, hawak ang kanyang flashlight na nanginginig. Habang naglilibot sila, napansin ni June ang isang lamesa sa tabi ng bintana. Sa ibabaw nito ay may nakalagay na isang makapal at alikabok na aklat. Nilapitan niya ito at dahan-dahang binuksan. Diary ata, sabi niya. Tignan nyo, may nakasulat. Binasa nila ang unang pahina. Ang sulat kamay ay magulo at nagmamadali, halos hindi na maintindihan. Ngunit malinaw ang unang pangungusap. Kung sino man ang makakabasa nito, huwag na huwag ninyong tatahakin ang landas ng aming pamilya. Nagkatitigan ang lahat. Walang gustong magsalita, ngunit ramdam nila ang biglang pagbigat ng paligid. Biglang pumutok ang isang bombilya sa itaas, kahit wala namang kuryente ang bahay. Ang liwanag ay kumislap sandali at muling nagdilim. Napasigaw si Liza habang mahigpit na kumapit kay Andrea.
Sa labas, isang malakas na hangin ang biglang umihip at narinig nila ang pag-uga ng mga puno. Ngunit sa loob ng bahay, tila ba may mga yabag na papalapit sa kanila. Mabagal, mabigat at sabay-sabay. May tao ba? Tanong ni Carlo, nanginginig ang boses. Ngunit walang sumagot. Ang tanging tugon ay ang malalim na katahimikan at ang malamig na haplos ng hangin na dumampi sa kanilang bato. At sa gitna ng dilim, muling bumukas ang pintuan, hindi palabas, kundi papaloob. Para bang may humihila sa kanila. Papasok pa sa mas malalim na hiwaga ng bahay. Matapos nilang makita ang kakaibang diyari at marinig ang tila yabag sa loob ng bahay, mabilis silang nagdesisyon na umalis muna at bumalik sa kanilang campsite na ilang metro lang ang layo mula sa lumang bahay. Nagtayo sila ng maliit na tent at nagumpukan sa paligid ng apoy upang subukang kalimutan ang kaba. Grabe, guys. Halos sumabog puso ko kanina. Yung pinto, bigla na lang bumukas mag-isa. Sabi ni Liza, halos nanginginig pa rin. Baka hangin lang yun, pilit na paliwanag ni Miguel, bagaman halata rin naninikip ang kanyang dibdib. Wala naman tayong nakita, di ba? Hangin. Miguel, wala ngang ihip ng hangin doon. Parang patay ang paligid kanina. Singit ni Andrea sabay yakap sa sarili. Tahimik na nakikinig si John, hawak-hawak pa rin ang diary. Hindi niya magawang ibalik ito sa loob ng bahay. May kung anong humihila sa kanya na basahin ito ng buo, pero may kaba sa dibdib niya na baka mas lalo lamang silang mapahamak. Habang lumalalim ang gabi, sinubukan nilang magpatawa at magkwentuhan para mawala ang takot. Naglabas si Carlo ng gitara at nag-strum ng ilang kanta. Unti-unti, tila nakalimutan nila ang nangyari. Pero habang ang apoy ay pumipintig, napansin ni Andrea na may kakaiba. Guys, may naririnig ba kayo? Bulong niya. Napatigil sila. Sa dilim ng gubat, may umuulit-ulit na tunog parang mga yabag. Mabigat, mabagal at dumarami. Para bang may grupo ng tao na paikot-ikot sa kanila. Baka hayop lang yan. Dami namang usa dito, sabi ni Carlo, bagaman nanginginig na rin ang boses. Ngunit biglang may sumipol mula sa malayo. Isang mahabang sipol na tila ng akit. Hindi yan usa, pabulong na sagot ni John. Tumayo si Miguel, itinutok ang flashlight sa direksyon ng tunog. Walang tao. Wala ring hayop. Tanging mga puno at dahon ang naroroon. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, may aninong mabilis na dumaan. May tao. Nakita ko. Sigaw niya. Nagkagulo sila. Lahat ay nagtinginan pero walang nakakita maliban kay Miguel. Nagpasya silang maglapit-lapit sa apoy, hawak-hawak ang mga flashlight na para bang iyon lamang ang makakapagligtas sa kanila. Biglang umihip ang malamig na hangin at kasabay nito ay nagsimulang lumabo ang liwanag ng apoy. Ang mga anino sa paligid ay gumagalaw, sumasayaw sa ritmo ng mga yabag na unti-unting papalapit. Hindi ko na kaya to, umiiyak na sabi ni Liza. Uwi na ako bukas ng umaga. Ngunit bago pa sila makapagplano, biglang napatingin si Andrea sa bahay. Guys, tingnan niyo yung bintana. Sabay-sabay silang lumingon. Sa basag na bintana ng lumang bahay, may nakatayo, isang anino ng babae. Mahaba ang buhok at nakalawit ang ulo na parang wala ng lakas. Unti-unting gumalaw ang anino, nakatingin sa kanila, bago tuluyang naglaho. Halos mabitawan ni Carlo ang gitara. Diyos ko! May tao nga doon. Nag-uunahan ang kanilang mga puso sa kaba. Ngunit bago sila makapagsalita, biglang tumunog ang isang bagay mula sa tabi ni John paglingon niya. Ang diary na hawak-hawak niya ay kusa ng bumupas. Ang mga pahinay nagkalat at tila may hangin na umiihip sa loob ng aklat lamang. Binasa niya ang nakabukas na bahagi. At doon nakasulat. Sa unang gabi, sisilipin nila kayo. Sa pangalawa, susundan nila. Sa ikatlo, kukunin nila. Nanlaki ang mata ni John, guys. Sinusulat dito kung ano ang nangyayari. Napaatras si Andrea. Ibig sabihin, totoo lahat? Bago pa sila makapagsalita pa, narinig nila ang malakas na kalabog mula sa loob ng bahay. Isang tunog na parang may bumagsak na mabigat na bagay. Sumunod ay ang marahas na kaluskos, tila may gumagapang sa sahig. Hindi ko na kaya to. Sigaw ni Liza, sabay tayo at tatakbo sana. Ngunit biglang humampas ang malamig na hangin sa kanyang mukha at naitulak siya pabalik sa lupa. Walang hangin pero parang may tumulak sa kanya.
Sigaw ni Carlo. Lahat sila'y nagtakbuhan pabalik sa tent, nagkulong, at halos magkayakap sa loob. Ang mga yabag at bulong ay lalong lumapit. Pakinggan nyo. Bulong ni Andrea. At doon nila narinig isang tinig na mahina ngunit malinaw. Umalis kayo. Hindi kayo ligtas dito. Ngunit kasunod nito'y isa pang boses, malakas at malalim. Hindi kayo makakaalis. Tumigil ang lahat. Parang nakapako sa kanilang dibdib ang mga salitang iyon. Sa labas ng tent, may mga aninong lumilipad, dumarampi sa tela. Ang apoy ay biglang namatay, at ang kadiliman ay tuluyang lumamon sa kanila. Niyakap nila ang isa't isa, nanginginig, habang pinakikinggan ang mga yabag na ngayon ay paikot-ikot sa tent. Ang gabi ay parang walang katapusan. At sa pinakahuling oras ng dilim, muling bumukas ang diary. Kahit hindi hawak ni John ang mga salita'y lumitaw na tila sinusulat mismo sa kanilang harapan. Ang unang gabi ay simula lamang. Sa susunod, wala nang ligtas. Mabigat ang katahimikan nang sumapit ang madaling araw. Wala ni isa man sa kanila ang nakatulog ng maayos. Halos buong gabi nakikinig sila sa mga yabag at bulong na tila hindi nauubos. Nang sa wakas ay sumilip ang unang sinag ng araw, nagpasya silang bumangon at magpasya kung ano ang dapat gawin. Hindi ko na kaya. Gusto ko na talagang umuwi, sambit ni Liza, namumugto ang mga mata sa iyak. Anong palagay nyo, Miguel? Maglalakad na lang tayo pauwi. Tanong ni Carlo, sabay higpit ng kapit sa bag. Ngunit bago pa makasagot si Miguel, kinuha ni June ang diary. Sandali. Kailangan nyo itong makita. Binuksan niya ang susunod na pahina. Ang sulat kamay ay mas magulo, puno ng mansa ng parang dugo. Mabasa lamang nila ang ilang linya. Sino mang makialam sa aming tahanan ay susumpain. Hindi sila tatantanan ng aming kaluluwa hanggang sila'y maging bahagi ng aming kasawian. Tumigil sila. Ang mga salita'y tumagos sa kanilang laman. Hindi pwede to ibig sabihin, kahit umuwi tayo, susundan pa rin nila tayo. Nanginginig na tanong ni Andrea. Hindi ako naniniwala, pigil ni Miguel, pilit na matapang. Basta makaalis lang tayo dito, tapos na ang lahat. Ngunit habang naglalakad sila palayo sa bahay, napansin nilang tila hindi sila nakakalayo. Ang daan ay paikot lang, na para bang hinahadlangan silang makalabas. Kahit gaano sila kalayo maglakad, lagi silang bumabalik sa isang lugar, ang tapat ng lumang bahay. Hindi. Impossible to. Sigaw ni Carlo, sabay hagis ng kanyang bag, niloloko ba tayo ng lugar na to? Doon nila narinig ang mga bulong, ngunit ngayon ay mas malinaw. Hindi kayo makakaalis. Bahagi na kayo ng aming sumpa. Lahat sila'y napayuko, kinilabutan sa lamig ng tinig. Sa sobrang takot, nagpasya silang muling pumasok sa bahay upang maghanap ng sagot. Kahit labag sa loob nila, wala na silang ibang pagpipilian. Pagpasok nila, mas mabigat at mas malamig ang pakiramdam. Ang mga larawan sa dingding ay tila gumagalaw. Ang mga matang nakapinta roon ay sumusunod sa kanilang bawat galaw. Biglang napahinto si Andrea. Sa sahig ng sala, may kakaibang marka, mga simbolo na nakaukit at natuyo na dugo ang nakapahid. Sa gitna nito ay may kalderong itinumba, puno ng abo at buto ng hayop. Ritual tumahinang sambit ni John, may nag-alay ng sakripisyo dito. Habang pinagmamasdan nila, biglang nagdilim ang paligid. Ang kanilang mga flashlight ay kumurap at isa-isang namatay. Sa gitna ng dilim, may mga mata na nagningning, mapupula, nagbabantang nakamasid. May tao! May tao! Sigaw ni Carlo, sabay takbo palayo. Ngunit bago pa siya makalayo, may malamig na kamay na humila sa kanyang braso. Napasigaw siya at tuluyang naglaho sa dilim. Carlo! Sigaw ng lahat. Naghanap sila, ngunit walang bakas ng kaibigan. Ang tanging naiwan ay ang kanyang gitara, basag at duguan ang mga kwerdas. Napatulala sila. Isa na ang nawala sa kanila. Sinabi ko na nga ba? Sinisingil na tayo ng mga espiritu, bulong ni John, halos mawalan na ng boses. Biglang bumukas ang isang pinto sa gilid ng sala. Parang inaanyayahan silang pumasok. Wala silang magawa kundi sundan ito, umaasang mahahanap si Carlo. Sa loob, natagpuan nila ang isang kwarto na puno ng lumang gamit, sirang duyan, mga laruan ng bata, at mga larawan ng dalawang batang magkatabi, ngunit kupas na ang mukha. Sa gilid ng kwarto, may nakasulat sa dingding gamit ang pula. Ang dugo ng pumatay ay dugo rin ng magbabalik. Napakunot no si Miguel.
Anong ibig sabihin nun? Bago pa makasagot si John, biglang bumagsak ang lahat ng laruan mula sa mga estante. Sabay may narinig silang halakhak ng mga bata, matinis, malupit, at paulit-ulit. Hindi ko na kaya. Alis na tayo. Sigaw ni Andrea sabay hatak kay Liza. Ngunit paglabas nila, bumalik sila sa sala. Ang bahay ay tila nagbago ng anyo. Ang mga dingding ay punong-puno na ngayon ng dugo, at ang mga larawan ay nagpapakita na ng mga bangkay ng parehong pamilyang minsan ay nakangiti. Habang natataranta sila, biglang lumitaw si Carlo. Ngunit kakaiba, ang kanyang mga mata ay puti na, at ang kanyang mukha ay malamig at walang buhay. Dahan-dahan siyang lumapit, nakangiti ng nakakatakot. Carlo! Sigaw ni Liza, lumapit ngunit agad siyang pinigilan ni John. Hindi na siya si Carlo. At doon, narinig nila ang mga huling salita mula sa kanyang bibig, na parang inuulit lamang. Bahagi na tayo ng sumpa. Pagkatapos noon, bumagsak ang katawan ni Carlo at naglaho, parang usok na dinala ng hangin. Ang apat na natitira ay nanlumo, nanginginig at halos mawalan ng pag-asa. Ngunit muling bumukas ang diary, kahit wala ni isa ang humahawak dito. Nakasulat ngayon ang bagong pahina. Isa-isa kayong kukunin hanggang wala nang matira. Walang takas sa sumpa ng aming tahanan. Nagkakatinginan ang apat na natira, Miguel, Andrea, John at Liza. Nanginginig sila, basang-basa ng pawis kahit malamig ang paligid. Ang diary ay nakabukas pa rin sa sahig, at ang mga salitang nakasulat ay tila nagbabago habang tinititigan nila. Ang dugo ng lahi ang magbubukas ng pinto. Ang pagtataksil ang magbibigay daan. Hindi ko maintindihan, bulong ni Andrea, halos maputol ang hininga. Anong ibig sabihin ng lahi? At bakit may kinalaman ang pagtataksil? Tahimik si John, hawak niya ang diary, at halata sa mukha niya ang bigat ng tinatago. May kailangan akong aminin. Napatigil silang tatlo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Miguel, nagiging marahas ang tono. Huminga ng malalim si John, ang bahay na ito. Ang pamilyang nakatira rito noon. Mga kamag-anak ko sila. Ang lolo ko, isa sa mga nakaligtas. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Ano? Alam mo to at hindi mo sinabi sa amin. Galit na sigaw ni Liza. Ikaw ang dahilan kung bakit nandito tayo. Dagdag ni Andrea, nanginginig sa takot at galit. Pinilit ni John na magpaliwanag. Hindi ko alam kung totoo ang mga kwento hanggang ngayon. Akala ko alamat lang. Pero may lihim ang pamilya namin. Ang sumpa raw ay ipapasa sa bawat henerasyon hanggang may bumalik sa bahay. At ako ang dahilan kung bakit nagising muli ang mga espiritu. Napahawak si Miguel sa ulo. Putang ina, John. Pinahamak mo kami. Hindi ko sinasadya. Sigaw ni John, halos maiyak. Hindi ko rin alam na ganito kalala. Ngunit bago pa sila makapagtalo, biglang yumanig ang buong bahay. Ang mga dingding ay nabitak, at mula sa mga bitak ay lumalabas ang mga kamay, itim, malamig, at puno ng dugo. Dinig nila ang mga halakhak ng mga bata at ang iyak ng isang babae. Lahat tayo mamamatay dito kung hindi tayo kikilos. Sigaw ni Andrea. Pero si Miguel, puno ng galit, biglang sinugod si John at tinulak sa sahig. Kung ikaw ang dahilan ng lahat, ikaw ang alay. Wag, Miguel. Sigaw ni Liza, hawak ang braso niya. Hindi ito solusyon. Ngunit parang wala nang pakialam si Miguel. Kinuha niya ang isang matalim na piraso ng kahoy mula sa sirang muebles at itinapat kay John. Kung kailangan ng dugo para matapos ang sumpa, edi siya na lang ang ialay. Napaiyak si John, nakikiusap. Miguel, kaibigan mo ako. Hindi ako kalaban. Ngunit bago pa siya masaksak, biglang nagsara ang mga pinto ng bahay at ang lahat ng kandila sa paligid ay sabay-sabay na nagliyab. Sa gitna ng apoy, lumitaw ang mga anino ng pamilyang minsang nakatira doon, ang ama, ina, at 2 bata. Nakamasid sila sa apat, mga matang walang buhay ngunit puno ng galit. Mula sa kanilang bibig, sabay-sabay nilang sinabi. Walang pagtakas. Ang pagtataksil ay simula ng wakas. Biglang bumagsak si Miguel, hawak ang kanyang dibdib. Para bang may humila sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang katawan ay nanigas, at sa loob lamang ng ilang segundo, bumalot ang kanyang balat ng kulay abo. Bumuka ang kanyang bibig at lumabas ang isang itim na usok na agad nilamon ng mga anino. Miguel! Sigaw ni Andrea, ngunit huli na.
Ang tatlo na lamang ang natira, John, Andrea, at Liza. Nanginginig silang lahat, halos mawalan ng pag-asa. Sinabi ko na. Isa-isa tayong kukunin, bulong ni John, halos wala ng lakas. Ngunit bago sila makagalaw, biglang bumukas ang sahig. Ang ilalim ng bahay ay may isang malalim na hukay na puno ng bungo at buto. Amoy ng pagkabulok ang sumirit pa itaas. Isa-isang gumapang ang mga kamay mula sa hukay, pilit na inaabot sila. Hinila si Liza pababa. Tulungan niyo ako. Sigaw niya, pero kahit pilit siyang hatakin ni John at Andrea, napakabigat ng mga kamay na humihila. Sa isang iglap, natangay siya sa ilalim, at ang kanyang huling sigaw ay lumabo hanggang mawala. Dalawa na lang ang natira. Humahagulhol si Andrea, yakap-yakap ang diary. Hindi ko na kaya, June, matatapos na tayo dito. Ngunit tumitig si June sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita ni Andrea ang kakaibang ningning sa mga mata ng binata. Hindi takot, kundi desisyon. Andrea, may isa pang paraan. Ano? Nanginginig niyang tanong. Kailangan ng isang kapalit. Isang dugo na handang ialay. Kung hindi, pareho tayong mamamatay. Napaatras si Andrea, kinilabutan. June, anong ibig mong sabihin? Umiti siya ng malamig. Ikaw na lang. Bago pa siya makatakbo, hinila ni June ang kanyang braso at itinulak siya papunta sa gitna ng marka ng ritual. Ang mga anino ay agad sumugod at bumalot kay Andrea. Ang kanyang mga sigaw ay umalingaw sa buong bahay habang nilalamon siya ng kadiliman. Sa huling sandali, nakita niya ang mukha ni John, walang bakas ng awa, tanging kagustuhang mabuhay. At nang tuluyang lamunin si Andrea ng dilim, ang mga anino ay huminto. Tahimik na muli ang paligid. Si June na lamang ang natira. Ngunit habang nakaupo siya, humahabol ng hininga, muling bumukas ang diary. At doon, nakasulat ang mga bagong salita. Ang pagtataksil ay hindi kaligtasan. Ito ay pagtanggap sa sumpa. Ngayon, ikaw na ang aming bagong sisidlan. Nabigla si June, sinubukan niyang ibato ang diary, ngunit dumikit ito sa kanyang kamay, at ang mga salita ay biglang nagliyab. Ang kanyang mga mata ay dumilim, at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang parehong halakhak ng mga anino. Ang sumpa ay lumipat na sa kanya. Tahimik ang buong bahay matapos lamunin ng mga anino si Andrea. Ang mga halakhak ng kaluluwa ay unti-unting huminto, ngunit nanatiling malamig at mabigat ang hangin. Sa gitna ng dilim, si June na lamang ang nakatayo, hingal, pawis, at may halong panginginig ang katawan. Ngunit hindi ito tapos. Sa kanyang mga kamay, nakadikit pa rin ang diary na tila buhay at kumikirot. Ang mga pahina ay kusa pang nagbubukas, at sa bawat iglap ay lumilitaw ang mga salitang para bang sinusulat mismo ng isang hindi nakikitang kamay. Ang pagtataksil ay ginawa. Ngayon, ang sisidlan ay napili. Napatingin si June sa paligid. Wala na si Andrea, wala na si Liza, wala na si Miguel, at wala na si Carlo. Siya na lamang. Ngunit imbes na gumaan ang kanyang pakiramdam, lalo siyang binabalot ng takot. Hindi. Hindi ako sisidlan. Hindi ako magiging parte nito. Sigaw niya, sabay pilit na ibato ang diary. Ngunit bawat beses na inihahagis niya, bumabalik ito sa kanyang mga kamay. At sa huli, isang malakas na tinig ang umalingaw sa buong bahay, malalim, nagmumula sa mismong pader at sahig. Hindi ka na makakatakas, June, ikaw ang pinili. Lumapit siya sa pinto ng bahay, pilit itong binubuksan. Ngunit sa tuwing sinusubukan niyang itulak, bumabalik lamang siya sa loob. Ang sahig, pader, at bubong ay parang umikot. Kahit anong direksyon, lagit-lagi siyang bumabalik sa gitna ng sala kung saan nakaukit ang ritual. Hindi. Totoo ito. Isa lang itong panaginip. Paulit-ulit niyang sigaw. Ngunit hindi panaginip ang lamig na bumabalot sa kanyang balat. Hindi katang-isip ang mga matang nakamasid sa kanya mula sa dilim, mga matang pula, mga matang walang buhay. At sa isang iglap, bumukas ang mga larawan sa dingding. Ang mga nakangiting larawan ng pamilya ay nagbago, lahat sila'y duguan, walang ulo, at nakangisi ng malupit. Hindi ka makakatakas. Bulong ng mga tinig. Lumapit siya sa pinto ng bahay, pilit itong binubuksan. Ngunit sa tuwing sinusubukan niyang itulak, bumabalik lamang siya sa loob. Ang sahig, pader, at bubong ay parang umikot. Kahit anong direksyon, lagit-lagi siyang bumabalik sa gitna ng sala kung saan nakaukit ang ritual. Hindi. Totoo ito.
Isa lang itong panaginip. Paulit-ulit niyang sigaw. Ngunit hindi panaginip ang lamig na bumabalot sa kanyang balat. Hindi katang-isip ang mga matang nakamasid sa kanya mula sa dilim, mga matang pula, mga matang walang buhay. At sa isang iglap, bumukas ang mga larawan sa dingding. Ang mga nakangiting larawan ng pamilya ay nagbago, lahat sila'y duguan, walang ulo, at nakangisi ng malupit. Hindi ka makakatakas. Bulong ng mga tinig. Nagtakbo si June palabas ng bahay. Nagulat siya nang makalabas siya ng pintuan, at nakita ang gubat, ang daan, at ang liwanag ng buwan. Salamat! Nakalabas ako. Sigaw niya, halos lumuha sa tuwa. Tumakbo siya ng tumakbo, hindi na nilingon ang bahay. Ngunit makalipas ang ilang minuto, napansin niyang pamilyar ang dinadaanan. Ang parehong mga puno. Ang parehong mga dahon na gumagalaw sa hangin. At nang sa wakas ay umabot siya sa dulo ng daan, nanlungo siya. Nasa harap na naman siya ng bahay. Hindi. Bulong niya, mangyak-ngyak. Hindi ako makaalis. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang diary sa kanyang kamay. Isang pahina ang lumiwanag at doon nakasulat. Walang makakatakas dito. Hanggang may dugo ng lahi na bumabalik. Naalala ni June ang kanyang lolo. Naalala niya ang kwento ng pamilya, ang sumpang nakatali sa kanilang dugo. At ngayon, siya ang huling tagapagmana ng kasawian. Hindi. Hindi ako tatanggapin ng sumpa. Sigaw niya. Ngunit ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig. Ang kanyang mga matay dahan-dahang dumidilim, at mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang maitim na usok. Sinusubukan niyang pigilan, ngunit parang hinihigop ng bahay ang kanyang kaluluwa. Sa huling desperadong pagkakataon, sinubukan niyang sunugin ang diary gamit ang natitirang posporo mula sa kanyang bulsa. Ngunit bago pa man ito madikit sa apoy, nagliyab na mismo ang libro at bumulwak ang liwanag na halos pumutok ang kanyang pandinig. Napasigaw si June, ang buong paligid ay nagdilim. At sa isang iglap tumigil ang lahat. Kinabukasan, isang grupo ng mga magsasaka mula sa baryo ang napadaan sa gubat. Nakita nila ang bahay, tahimik, tila walang nangyari. Ngunit sa harapan ng pintuan, may nakahandusay na katawan. Isang binata, naninigas, maputla, at may hawak na luma at sunog na diary. Diyos ko! May naligaw na naman, wika ng isa. Ngunit nang lapitan nila, biglang bumukas ang mga mata ng binata. Puti. Walang itim. At mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang salita. Bahagi. Nagkagulo ang mga magsasaka at nagsitakbuhan palayo. Ang bahay ay muling nanahimik, tila walang tao. Ngunit sa loob, sa mga dingding at sahig, naroroon ang mga bakas ng dugo at anino ng mga batang tumatawa. At sa huling pahina ng diary, na ngayon ay nakapatong sa bangkay, may nakasulat na bago. Ang sumpa ay hindi nagtatapos. Hanggang may pumasok, hanggang may bumalik. Laging may sisidlan. Muling nagsara ang pinto ng bahay. At sa dilim ng gubat, muling sumiklab ang halakhak ng mga espiritu.